Magkakasala nga pala ako. Alimutan ko na. Natagalan ako dun sa aking mga kalapate mga boss. Pinto ka ako. Dapat mamaya ako pa sila pakainin. Tanghali. Ngayon ay alas 10 pa lang ng umaga. Kasi may pasok ako mamaya eh. Baka hindi ko na sila mapakain. Nagluluto ko ng ulam ngayon. Tinola mga boss. Abangin natin yung isang kumulo at ilalagay ko itong Ricardo. Magtitiklop naman ako ng damit. Pero gayatin ko muna to. Siguro kung mayroon lang ditong alam niyo na yung mga sari-sari store tulad sa atin sa Pilipinas. Alam niyo kung gusto mo tindahan, madali lang, di ba? So, doon lang sa looban nyo, sa harap ng bahay ninyo, pwede ka na maglagay ng tindahan, mamili ka ng mga paninda sa palengke, pwede mo nang i-display doon para ibenta. Kung ganun lang kadali dito sa Canada, mga boss, siguro marami nang gumawa nun, lalo na yung mga kababayan natin. Tikman ko muna kung pasado na sa akin mga boss. Mamaya lagyan ko nito Nor powder mga boss. Tapos saka ko ilagay itong bok choy. Check ko muna yung dryer kasi tumunog na sa kanina eh. Magtitiklop naman ako ng damit. Kaya, ikaw, kung mayaman ka sa Pilipinas at may katulong kayo, gusto mo mag-Canada, dito, matututo ka na ikaw lahat gagawa. So, mahirap yun para sa'yo. Lalo na kapag namulatan mo na may katulong kayo, may yaya kayo. Tapos napunta ka sa ibang bansa, hindi lang dito sa Canada. Siguro malaking adjustment yun para sa mga taong nasanay na may katulong. Lalo na dito sa Canada, may mga kababayan tayo na mga international student dito. So, alam niyo na pag international student, malaking pera dito yan mga boss. Malaki ang ilalabas mong pera para makapag-aral ka dito sa Canada. Hindi lang naman dito sa Canada, kaya lang, alos lahat ng napapanood ko na mga nagsishare ng buhay nila dito sa ibang bansa is nasa Canada. Meron din ako napanood sa Australia, sa ibang part ng bansa. Pero hindi ganun karami. Kalimitan dito sa Canada talaga. Malaking challenge yun para sa'yo. Maganda yun para sa akin para sa'yo. Na maranasan mo yung buhay mag-isa dito sa Canada bilang estudyante at wala kang ibang aasahan, walang yaya, ikaw lang mag-isa. Para sa akin okay yun. Mapatunayan mo sa sarili mo na kaya mong mabuhay sa abroad na ikaw lang mag-isa. Kasi nakikita niyo yung totoong nangyayari. Hindi lang yung puro sarap na sinishare nila yung kumakain sila sa restaurant, may bago silang sasakyan.
Meron na ako mga natiklop kagabi. Andito. Ito yung mga damit lang namin ni Mrs. Kasi yung binata ko, nasa ibang taon siya. Doon siya nag-aaral. At naupasan ng bahay doon sa isa nating kababayan. Yan. Ganito yung ginagawa ko kapag nagtitiklop ako ng damit. Nasabayan ko ng panonood ng TV. Mga boss, mga madam, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ang J Pinoy TV, nawa po ay mag-subscribe na po kayo at para makasama ko rin kayo dito sa Buhay Canada at makita ninyo kung paano mamuhay ang isang katulad ko at ang aming pamilya, ganun din yung mga ibang kababayan natin na nakasama ko sa aking vlog at nang nangyayari dito sa aming community. Maliit na taon lang ito mga boss, halos dumadami na kami dito. Isa yon sa mga isinishare ko sa inyo. Baka isang araw, andito ka na rin sa Canada at dito ka pa mapunta sa aming town, ang Chetwynd, British Columbia. Marami-rami na rin tayong mga kababayan na dati pinapanood lang ako. Totoo yun mga boss. May mga ilan na akong video na na-share dyan na kakasama ko sila. Pinapanood lang nila ako dati. Tapos nag-comment sila sa akin, ang sabi nila na new subscriber po, ganyan. I-apply din po kami sa Canada, sa Chetwynd, British Columbia. Napanood po namin yung inyong mga videos at nagkaroon kami ng idea na soon, one day, makarating na rin kami dyan at makita rin namin kayo. So, may mga ilang kababayan tayong gano'n na sinasabi nila sa akin. At God is good, nakarating talaga sila dito. Halos kalimitan sa kanila is international student. Mayroon pa nga nag-request sa akin, sabi niya na, Sir, baka pwede na may pasyal mo naman kami dyan. Kailangan namin malaman kung saan yung Northern Lights College. Kasi doon po kami mag-aaral. At meron po bang mga paupahan na bahay dyan? At saan po bang malapit yung school namin na pwede kami makapag-part-time? Yun, gumawa ko ng content na yun at pinakita ko sa kanila. Magtiklip na ako. Dami ko sinabi, no? Magtitiklop lang naman ako eh. Ayun, niluluto ko nga pala. Ilalagay ko na rin yung gulay mga boss. Wait lang. Silipin natin. Bago malabat yung aking camera. Ito yung niluto ko eh. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang aking tinola. Ito naman, yung aking niluto kagabi. Mahilig ako sa ganyan mga boss. Yung nagpapakulo lang ako ng tubig, ilalagyan ko ng kung ano ang gulay na available. Tapos, lagyan ko lang siya ng itlog. Ganyan. Tapos, asin, paminta. Okay na sa akin yan. Ayan. Mahilig ako sa pagkain na gano'n. Magtiklop na ako ulit mga boss. Kunin ko yung charger ko muna. Kasi malulobot ako. Family kayo dumating dito, so tulungan dapat. Tulad dyan, may pasok ako mamaya pang hapon. Si Mrs. naman, nasa trabaho siya ngayon. Maaari siyang pumasok, madaling araw. At ako na nag-prepare ng pagkain ngayon. Ako nagluto, tapos ito, tiglop tayong damit. Pagdating niya ng alauna, kakain kami, at ako naman ang papasok sa aking part-time. So, ganun. Ganun yung buhay natin dito.
Malapit na mag-spring mga boss. Nakita yun sa likuran ko, napakaliwanag na. Kaya, asahan nyo na mga boss, pagdating ng spring, tapos summer, napakaraming activities na nagaganap dito mga boss. Lalo na dito sa aming Filipino community. Meron diyang mga iba't ibang activities na ginagawa. May pumapasyal sa lake mga boss. Isa yan sa ginagawa natin kapag summer. Tapos ang ating tiklupen mga boss. Ay nako, buhay. Buhay Canada.